Hello po, good morning. Painit muna tayo ng sikmura before natin pong pag-usapan yung mga controversy sa kasal ng anak ni Marjorie at ni Dennis Padilla na si Claudia. Lalo kasi pong lalong lumala o malingasaw po yung mga masasamang experiences ng asawang si Marjorie kay Dennis. But before that mga kababayan, click subscribe muna po kayo dito sa ating bagong channel, YouTube channel. Life with Dan TM, tamang-tamang mga topics na ganito po. Ang purpose natin para mapulutan natin ng aral yung mga pagkakamali, hindi na natin maulit, maiwasan natin yung mga ganitong problema. Pero painit muna tayo. Tea. Pag pakagising ko, pagkapaligo ko mga kababayan, nagtitina muna ako. Ito siya. Ibang tipo ito. Galing ito sa damo. Yan Paragis. Herbal tea with moringa and lemongrass. Yan. Product ng Mindanao yata ito. 100% natural, boost immune system, help fight cancer, flush out toxins. Tinanay ko, nakita ko kasi sa online. Sabi ko baka mahiyang sa akin. After 1 month na mag-inom ako nito mga kababayan, medyo maganda yung resulta sa aking kalusugan. Nag-advertise ka pa niya, Mr. Maravillas. Wala mang bayad dito sa akin. Nabanggit ko lang sa inyo kasi maganda yung epekto sa aking kalusugan. Inom muna tayo, painit. Masarap din yung tsaa yung lasa. Yung mga tea, mga kababayan kasi aros pare-parehas lang ang lasa. Di ba? Maganda ito kasi healthy siya. Lemongrass, moringa, tapos yung damo. Kung saan-saan lang makikita natin itong paragis. Kala ko nga, yung pagkain lang ng kalabaw ito sa amin. Alam, ang gamot pala siya, mga kababayan. Ni-research natin, maraming mga health benefits nitong paragis. Kaya sabi ko, itry ko nga. May nakasalubong kasi ako doon sa Boulevard. Isang matandang babae. Nakita ko, naglalakad doon sa madamo. Tapos may parang hinahanap siya. Siyempre, tinanong ko, sabi ko na, ano hinahanap mo? Yung hindi man paragis yung tawag dito sa amin ito. Nakalimutan ko lang. Ito yung itsura niya. Baka kilala ninyo. Yan nagkalat lang siya sa damuhan, mga kababayan. Loaded pala siya with health benefits. Diabetic daw kasi. Diabetic siya, sabi ng misis. At yung paragis po ang nakagamot sa kanya. Yung ang unang encounter ko, mga several years ago po. Tapos nakita ko online. May tibag na pala. Ginawang tsaa. Magandang negosyo rin ito. Alamang gamot. Ang English nito po, goosegrass. Di ba, mga kababayan? O ngayon, anyway, napag-usapan lang natin yun kasi umiinom ako ng tea. So pag-usapan na po natin yung nangyari kay Dennis Padilla. Pag sinubaybayan mo yung kwento po, milyon na yung congratulations kay Uji Diaz. Viral yung pagkwento talagang ganito, problema sa pamilya. Di ba? Lalo mga kilalang tao, mga sikat na tao, maraming interesado, maraming nakaka-relate. 3 million plus na yata yung nanood. Pinakinggan ko yung interview kay Marjorie po. Kung totoo yung lahat ng isiniwalat po ni Marjorie, ang problema po talaga kay Dennis Padilla. At you can conclude mga kababayan na walang karapatan si Dennis Padilla na magreklamo kasi isa siyang pabayang pabayang asawa. Buti nga't in-invite pa siya. Siguro kung ibang tao, ibang pamilya,
Baka hindi nga po siya in-invite sa kasal. So tama yung mga reactions po ng ating mga netizens. Pasalamat ka na lang anya, Dennis Padilla, kasi binigyan ka pa ng pagkakataon na at least makadalo po respeto sa iyo. Pero yung mga experiences, mga kababayan ng pamilya, mga anak niya, ng asawa niya na si Marjorie, kasumpa-sumpa, nananakit pala tong si Dennis Padilla, nanununtok, nananampal, masyadong violente siya, mga kababayan. Imagine ang kasing gandang asawa, butit pumatol nga sa kanya, itong si Marjorie. Pasalamat siya. Pumatol sa kanya si Marjorie. Napakagandang babae si Marjorie. At galing sa pamilya na may sinasabi rin sa buhay. Ibig sabihin, angat sa buhay kung ikumpara sa kanila. Pero pumatol sa kanya. You see? Pero yun nga po yung nakakalungkot. Di ba? Yan po mga kababayan, no? Napakaganda pa naman ng kanyang pamilya, ng kanyang sinayang mga kababayan ni Dennis Padilla ang pagkakataon na magkaroon ng ganitong pamilya. Oh. Napakaganda, parang mga prinsesa po. O sabi dito, the biggest physical abuse that he did to me was when Julia was a few days old. Galit siya sa akin, parang I complained about something. Naglalakad-lakad ako, papasok sa kwarto, from the back, he hit me so hard in my ear. Lumipad talaga ako kasi hindi ka nakailag eh. Nawala ang eardrum ko. Up to this day, I suffered from that. Wala akong eardrum. Na-surgery yun, sabi po ni Marjorie Barreto. Imagine, pinagbuhatan ng kamay mga kababayan yung kanyang asawa, si Marjorie. Binuntal mga kababayan, sinuntok dito. Imagine that. Kababaing tao, suntukin mo rito. Ito ay isang kawalang hiyaan mga kababayan ng isang asawa. Pananakit, physical abuse, hindi lang verbal abuse, sabi ni Marjorie sa interview ni Ochi. Kaya hindi mo maalis na yung sympathy ng mga tao ay kay Marjorie po at sa mga anak niya. Hindi po hindi kay Dennis Padilla, manipulative. Itong si Dennis Padilla mga kababayan. Imagine yung problema mo nang hindi ka entertain ng maayos doon. Sinira mo na yung kasal. Nauna pa yun pala mag-post mga kababayan ng kanyang mga reklamo. It's all about him. Ang iniisip niya lang yung kanyang emosyon, yung kanyang galit, yung hindi pag-asikaso sa kanya ng maayos doon sa kasal. Buti nga na-invite ka pa, Dennis Padilla. Kung ibang pamilya, baka sinumpa ka na ng habang buhay. Pero binigyan ka pa ng pagkakataon na at least maka-attend sa kasal ng iyong anak. Pag tiningnan mo, you lose yung your right to be a father dito sa inyong mga anak na to mga kababayan. Kasi pinabayaan niya pala. Sabi ni Marjorie, Dennis forgot that they, referring to yung mga anak nila, grew up in a household na parati kaming nag-aaway. He was physically abusive to me. He has a very bad temper. Konting bagay lang, nag-aaway na, manununtok na yan. Mananampal. Na nakikita ng kanilang mga anak. Marjorie also denied involvement in Dennis not walking the daughter Claudia down the aisles after Dennis posted and later delete an Instagram post expressing disappointment. Nabodol niyo ako, father of the bride, naging visitor, galing niyo. Masyado pong self-centered po si makasarili, egoistic. Kaya nag-post po yung kanyang anak, cryptic post, si Julia. Narcissist, yun ang post mga kababayan ng kanyang anak na si Julia. Na malinaw, na patama sa kanyang tatay. You see? Ang narcissist po, yan ang karakter ng isang tao na self-centered masyado. Lahat about him, about himself, walang paki sa pakiramdam, sa emosyon ng ibang tao. Basta't siya dapat, parang yung alam na ninyong leader, politiko, nag-revolve lang yung mundo. Dapat nagre-revolve lang sa kanyang buhay. It is all about him. Laging pabida at pag hindi mo na
pagbigyan yung mga gusto niya, nagwawala kaagad. Ganon ang ugali, mga kababayan, ng isang narcissist. So yung post ni Julia, malinaw na patama sa kanyang tatay. Yun ang nakakalungkot, mga kababayan. Nawala yung respeto ng mga anak sa kanyang tatay. Ang dahilan, mga kababayan, siyempre, siya man lang dahil sa kanyang gawain. Kahit sa Bible po, yun ang sinasabi. May nag-react doon sa ating unang episode po tungkol kay Dennis Padilla na sa Bible po ang tinuturo, children, obey your parents in the Lord, for it is right. Pero balance po, mga kababayan, ng Bible. Sabi din sa Bible po, turo sa mga magulang, do not provoke your kids, your children unto wrath. Yan po, sa Colossians 3:21. Fathers, do not provoke your children to anger, lest they become discouraged, embitter or exasperate. Sakto po. Yun na nangyari, mga kababayan, sa pamilya ni Marjorie at ni Dennis Padilla. At kung titingnan po ninyo, listening to both sides, na narinig natin. Una na nagsalita, nagpa-interview si Dennis Padilla. Then, siyempre, hindi makatiis si Marjorie, nagsalita na rin. Kasi pag hindi siya nagsalita, lalabas, kinakawawa nila si Dennis Padilla. Yun ang pinapalabas ni Dennis Padilla. Pabiktin kasi po inaapi siya. Yung karapatan niya na mag-attend doon at yung karapatan niya, pribilehiyo niya na dapat sana bilang magulang, inihatid niya sa altar. Hindi ibinigay sa kanya yung karapatan na yon. Paano naman ibibigay sa iyo inabandon mo yung yung pamilya mo at mapanakit kang tatay. So tama lang yon. In fact, yung ma-invite ka pa rin kahit napakasama yung ugali mo sa okasyon ng anak mo ay isang pagpapakita na nire-recognize ka pa rin bilang tatay, bilang ama ng yung mga anak. Pero nakita natin yung video po, tensyonado. Kasi post ng post siya. Yung mga makikitang smiles doon, mga kababayan, ng kanyang pamilya, at least yung mga bisita, hindi man siguro alam kung ano yung nangyayari. Siyempre, hindi man sinishare kasi may spoil yung okasyon. Pero makikita natin, tensyonado talaga yung kasal. Hindi nga halos kumikibo yung asawa. Kasi siyempre, alam yung kwento. Yung groom, tapos yung kapatid ni Dennis Padilla po, nagsalita. Ayan, yung kapatid po, viral ito ngayon. Sabi niya, ngayon lang po ako magsasalita. By 1 p.m., nasa church na po ako, galing Bulacan, going to Alabang. Sa aga namin doon, nandun nga, event organizer, wala man lang nagsabi na di siya part ng program, sabi ni Jean Padilla, itong kapatid. Sinupalpal po ni Marjorie. Sabi ni Marjorie, ano ba nirarant mo, Jean? First things first, Jean, no offense, you were not invited to the wedding. Si Mama lang at si Dennis. Nagrireklamo siya, hindi man pala siya kasama sa inimbita. Ang inimbita, yung nanay ni Dennis na ang tawag pa rin ni Marjorie. Tingnan mo, may respeto pa rin. Ang tawag pa rin ni Marjorie sa nanay ni Dennis, nanay. Hindi man damay, siyempre, mga kababayan. At least, hindi at least, mali yung sinabi ko. Kasi po, lola pa rin yon ng kanyang mga anak, kahit anong gawin natin, di ba? Kahit anong gawin nila. So, inimbita si Dennis, tapos yung nanay ni Dennis Padilla. Nagrireklamo, nagrarant yung kapatid ni Dennis, hindi man pala imbitado. May mga taong assuming po, hindi man imbitado, pumunta. Tapos, may reklamo pa siya. Talagang may mga taong hindi mo maintindihan. Hindi alam kung saan ang lugar nila sa mundo. Yan ang mga balita ngayon. No? Pasalamat lang si Dennis. Pinatulan siya ni Marjorie na napakaganda ni Marjorie. At nandyan pa rin yung pagrespeto ni Marjorie sa kanyang nanay. Oh. Nagpa-picture-picture pa nga sila. Kahit kaplastika na lang, mga kababayan, sa tindi ng ginawa ni Dennis sa kanyang asawa, sa kanyang mga anak na ang nagpalaki po sa kanilang mga anak
si Marjorie. Imagine that. 3 anak kinaya ni Marjorie, mga kababayan, na igapang mapalaki, mapatapos, mapag-aral, di pa siguro tapos yung iba. So yun, mga kababayan, 3.2 million na pala yung yung nanood sa interview ni OG Diaz kay Marjorie. Ang daming nakaka-relate kasi po. Pati nga ako po na hindi man dati mahilig sa ganitong mga showbiz chismis. Kasi bagay na bagay dito sa ating channel, Life with Dan TM, pag-usapan yung mga problema tungkol sa family. Hindi ba? At makapag-share tayo ng mga thoughts, advice, at mga kuro-kuro na pwedeng makakontribute, mapulutan ng aral mga kababayan ng mga ng ating mga kababayan, ng bawat pamilya, mga anak, mga tatay, mga nanay. Pakinggan natin yung portion ng interview, exclusive ito kay OG Diaz. He kept calling her the whole night of her wedding. And then, di pa nakontento si Dennis on the first day of Claudia being married. He kept calling her up at 6 a.m. Matindi. Imagine mo yun, nataterrorize yung mga bata. 6 o'clock in the morning pa lang, tiniterrorize Sino na. nananakit sa'yo? Kung nalileft out ka, wala ka kasi sa buhay ng mga anak mo eh. Correct. Gusto mo kasi magpa-interview eh. You're wishing karma on my children. Jean, ano pa yung sasabi mo? Yung mga karangyaan nyo, yung mga kayamanan, whatever. Jean, pinagtatrabahuan ng mga anak ko yan, ah. Do not punish my children. Correct. Never wish karma. Pamilya mo, wini-wish mo na makarma kahit gaano ka, kasama ng loob mo, asawa mo dati, at kahit pa paano, di ba, nagmahalan kayo. Tapos mga anak mo, then you wish karma.